Sa araw ng Ama, nalaman ko ang tunay na halaga ko sa sarili kong anak. 100 piso. Iyan lang. Samantalang sa kanyang biyenan na si Eric, nagbigay siya ng regalo na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Tumawa pa siya nang iabot ang ticket sa akin. Ang sabi niya, "Tatay, kung manalo ka, kalahati ay akin." Napakasakit. Wala siyang utang na loob. Binaliwala niya ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Ang mas masaklap, ang perang ipinambili niya ng mamahaling regalo para sa ibang tao ay ninakaw pala niya mula sa akin. Pero ang tadhana ay marunong gumuhit ng katarungan. Ang tiket na iyon, ang mumurahing papel na iyon, ay nagkakahalaga pala ng 6 bilyong piso. Gusto niya ng kalahati? Hindi. Ang nakuha niya, ito waste ko leksyon na baka hindi niya marilimutan habang buhay. Ito ay hindi lang tungkol sa pera, ay tungkol sa dangal. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe sa channel at sabihin sa comments kung saan kayo nakikinig ngayon. Ang gabing iyon, pagkatapos nilang umalis, ang bahay ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang tahimik na simoy ng hangin mula sa Marikina River ay tila bumubulong sa mga puno ng mangga sa aming bakuran. Napakasimpleng Father's Day dinner lamang iyon, ngunit ang naiwan sa akin ay ang kirot sa dibdib. Ang bawat pag-inom ko ng kape ay tila may lasang pait, ang bawat paghinga ko ay mabigat. Kinabukasan habang nagkakape ako ng barako, gaya ng dati kong nakagawian, sinuri ko ang aking bank statement. Isang ugali na aking kinagisnan simula pa noong mga panahon na ang bawat sentimo ay kailangan kong bilangin para sa pagpapalaki kay Carla. At maging noong nag-iisa na lang kami ng aking pinakamamahal na asawa. Ang mga bayarin sa kuryente, tubig, grocery, lahat ay nakatala, walang mali. Hanggang sa aking tingnan ang isang linya ng transaksyon na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Premium Travel Services, 700,000 PHP. Napapikit ako, tila hindi makapaniwala sa aking nakikita. Siguro nagkamali lang ako ng basa. Ngunit nang muli kong imulat ang aking mga mata, naroon pa rin ang halaga, hindi nagbabago. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang kinukumpara ko ang petsa sa aking kalendaryo. 1 linggo na ang nakalipas, wala naman akong pinuntahang travel agency. Parang isang malakas na suntok ang tumama sa akin. Bigla kong naalala. Naalala ko na si Carla pala ay meron pa ring access sa aking online banking account. Ito ay isang pag-iingat na ginawa ko noon pa man noong pumanaw ang kanyang ina kung sakaling magkaroon ng biglaang pangangailangan. Nakalimutan ko na pala iyon. Mula sa aking mesa, naramdaman ko ang bigat ng aking telepono sa aking palad. Ang bawat pagtunog nito ay tila bumabagabag sa akin, kasabay ng malakas na pintig ng aking puso. "Hello, Dad?" Ang boses ni Carla tila pagod at walang interes. Iyon ang tono na ginagamit niya kapag naiistorbo siya sa kanyang abalang buhay. "Carla, tinitingnan ko ang aking bank statement." Pilit kong pinatatag ang aking boses. "May charge na mahigit 700,000 piso mula sa Premium Travel Services." Sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang tawa. Iyon. Binilhan ko ng ticket si Daddy Eric para sa kanilang cruise. Deserve niya ang isang magandang regalo, di ba? Bumagsak ang mga salitang iyon na parang isang sampal sa aking mukha. "Ikaw, kinuha mo ang 700,000 piso mula sa aking account nang hindi nagpapaalam. Hindi ako kumuha ng kahit ano, Dad. Ginamit ko lang ang pera ng pamilya para sa isang regalo para sa pamilya." Nagbago ang tono niya, tila nagtatanggol sa sarili. "Hindi mo naman iyon magagamit, Dad. Nakatambak lang naman iyon doon. Carla, yan ay pagnanakaw." Nanginig ang boses ko sa pagbigkas ng salitang iyon. "Ninakawan mo ako." "Hindi yan pagnanakaw kapag pera ng pamilya ang ginamit," sigaw niya. Si Eric ay laging nandyan para sa atin pagdating sa pinansyal. Tinulungan niya tayo noon. Ito ay pagbabalik ng pabor. Mas hinigpitan ko ang hawak sa telepono. "Ako ang tatay mo, Carla. Ako ang nagpalaki sa iyo. Nagdoble shift ako para pag-aralin ka. At tinulungan ninyo kaming dalawa na malagpasan ang lahat ng iyon," putol niya. Pinakita niya sa amin kung ano ang tunay na tagumpay, ang pagiging mapagbigay, ang pamumuhay ng maayos
Ang pagbibigay ng makabuluhang regalo, hindi tulad ng sandali siyang tumigil at narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga na puno ng pagwawalang bahala kapalit ng mga tiket na loto. Ang pagiging walang puso sa kanyang tinig ay nagdulot sa akin ng kawalan ng kakayahang magsalita. Ito na ba ang aking anak? Ang batang dating natutulog sa aking kandungan habang nagbabasa ako ng kwentong pambata? Ang teenager na umiiyak sa balikat ko noong namatay ang kanyang ina? Ang babaeng minsang tumawag sa akin na kanyang bayani? Dad, nandoon ka pa ba? Bulong ko. Nandito pa ako, sabi ko. Carla, alam kong galit ka, pero isipin mo ito ng malinaw. Si Eric ay karapat-dapat dito, matagumpay siya, nag-ambag siya sa kapakanan ng ating pamilya, karapat-dapat siya ng pagkilala sa lahat ng kanyang ginawa. At paano naman ang lahat ng ginawa ko para sa inyo? May kasunod pa siyang sandaling katahimikan. Nang magsalita siya muli, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa dati kong narinig. Ginawa mo lang ang inaasahan sa isang ama, si Eric ay higit pa roon. At pagkatapos, naputol ang linya. Nakatingin lang ako sa telepono, ang dial tone ay tila bulong ng libing sa aking kusina. Nanginginig ang aking mga kamay habang ibinababa ko ito. Ang parehong mga kamay na yumakap sa kanya noong siya ay sanggol pa, nagturo sa kanya kung paano magbisikleta, pumalakpak sa kanyang graduation. Naglakad ako patungo sa aking bedside table at kinuha ang tiket sa loto. Ang 24 peso na biro na ibinato niya sa akin na parang mga mumo sa aso. Kahit ang kinabukasan, nagising ako na may ibang pakiramdam sa aking dibdib. Wala na ang bigat ng pagkalito, wala na ang panginginig ng gulat. Ang naiwan na lamang ay isang malamig na desisyon. Isang desisyon na kasing tigas ng bakal na hinuhulma ko noon sa talyer. Nagbihis ako ng maayos. Sinuot ko ang aking paboritong polo shirt, yung malinis at plansado, at naglakad palabas ng bahay. Ang araw ay sumisikat pa lamang sa ibabaw ng mga bubong ng aming barangay, ngunit para sa akin, ito ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay. Sumakay ako ng tricycle papunta sa bayan. Ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng usok at pritong bawang mula sa mga karinderya sa tabi ng kalsada. Pamilyar na mga amoy ng simpleng buhay na kinasusuklaman ng aking anak. Pagdating ko sa bangko, sinalubong ako ng guard na si Mario. Magandang umaga po, Tatay Ramon, bati niya na may ngiti. Aga natin ngayon ha, tumangulang ako. Si Mario, isang estranghero, ay mas may respeto pa sa akin kaysa sa sarili kong dugo. Umupo ako sa tapat ng teller, si Michelle. Kilala ko na siya ng ilang taon. Sir Ramon, Bella Batinia, magwi-withdraw po ba tayo para sa maintenance na gamot? Umiling ako. Hindi, Michelle. May gusto akong baguhin sa aking account. Gusto kong tanggalin ang authorization ng anak kong si Carla. Gusto kong palitan lahat ng security questions. Gusto kong ako lang ang makaka-access nito simula ngayon. Tumingin sa akin si Michelle, nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. Siguro ay narinig na niya ang ganitong kwento noon, mga matatandang magulang na inuubos ng mga anak. Sige po, Sir Ramon, ayusin natin yan agad. Mabilis ang proseso. Wala pang isang oras, putol na ang ugnayan ni Carla sa aking pera. Paglabas ko ng bangko, huminga ako ng malalim. Parang nabunutan ako ng tinik, pero alam kong simula pa lang ito ng bagyo. Lumipas ang 3 araw ng katahimikan. Kumakain ako ng agahan mag-isa, nagkakape sa hapon mag-isa, payapa. Pero noong 2 hapon, habang nagpiprito ako ng tuyo para sa hapunan, tumunog ang telepono. Ang tunog ay matinis, parang hiyaw ng isang hayop na nasaktan. Alam ko na kung sino ito. Hello? Sagot ko ng mahinahon. Dad, anong ginawa mo sa card ko? Ang boses ni Carla ay halos basagin ng eardrum ko. Rinig na rinig ko ang ingay sa background. Musika ng mall, mga taong nag-uusap, tunog ng kahera. Nasa labas siya, nasa Rustans or Greenbelt siguro. Dinadecline ng cashier ang card paulit-ulit. Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya ito? Maraming tao sa likod ko. Pinatay ko ang kalan, inilagay ang spatula sa pinggan. Tinanggal ko na ang access mo, Carla. Pagkatapos mong kunin ang 700,000 ng walang paalam, tama na. Hindi ako nagnakaw, sigaw niya.
At sigurado akong pinagtitinginan na siya ng mga tao doon. Para sa pamilya yon, para kay Daddy Eric. Paano mo nagagawa sa akin ito? Nakatayo ako dito hawak ang isang designer bag na nagkakahalaga ng 80,000 at mukha akong tanga. Mukha akong hampas lupa na walang pambayad. Hampas lupa. Iyon ang salitang ginamit niya. Ang sakit isipin na ang tingin niya sa kawalan ng pambayad ay isang moral na kasalanan. Ikinalulungkot ko na napahiya ka, sabi ko, at totoo iyon. Walang ama ang gustong makitang masaktan ng anak, pero hindi niyan mababago ang ginawa mo. Kinuha mo ang ipon ko, ipon na para sa pagtanda ko. Tumawa siya, isang tawa na walang halong saya. Tawa ng isang taong nababaliw sa galit. Ang kapal ng mukha mo, Dad? Ginawa ko lang ang tama. Binigyan ko ng respeto si Eric na hindi mo kayang ibigay. Siya ang totoong matagumpay. Siya ang mapagbigay. Hindi katulad mo na nakaupo lang sa pera na parang isang madamot na ermitanyo. 40 taon. 40 taon ng pagkayod. Pagkain ng delata para lang may pang-tuition siya sa magandang universidad, pagsusuot ng butas na sapatos para lang mabili ang gusto niyang damit noong debut niya. At ito ang tingin niya sa akin, madamot? Pagsisisihan mo ito, Dad? Ang boses niya ay biglang bumaba, naging malamig, parang yelo. Akala mo ba mapapahiya mo ako ng ganito at wala lang? Akala mo ba walang kapalit ito? May mga kaibigan ako, may koneksyon kami ni Eric. Ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng ama ka talaga. Carla, bulong ko, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Hindi, makasarili ka at malupit. Pero humanda ka, hindi ako papayag na ganituhin mo ako. Pinabaan niya ako ng telepono. Napaupo ako sa silyang kahoy sa aking kusina. Ang tuyo sa kawali ay lumamig na. Ang kanin ay hindi ko na ginalaw. Ang banta niya ay parang maitim na ulap na bumabalot sa aking munting bahay. Akala ko kilala ko ang anak ko. Pero ang babaeng kausap ko sa telepono, hindi ko siya kilala. Ang batang tinuruan kong magmano, ang batang tinuruan kong magpasalamat sa bawat biyaya, wala na siya. Napalitan na siya ng isang estranghero na ang Diyos ay salapi at ang relihiyon ay karangyaan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paikot-ikot ako sa kama. Iniisip ko kung saan ako nagkulang. Masyado ko ba siyang naspoil noong nawala ang nanay niya? Masyado ba akong naging maluwag? Ang mga tanong na ito ay parang mga anay na kumakain sa utak ko. Gusto kong umiyak pero walang luhang lumalabas. Ang nararamdaman ko lang ay pagod. Pagod na pagod. Akala ko ang sakit ng tawag sa telepono ang pinakamasakit. Mali ako. Ang tunay na hapdi ay dumating kinabukasan hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng mga screen ng cellphone at computer. Sinubukan kong libangin ang sarili ko. Binuksan ko ang tablet na bigay pa sa akin ng kapatid ko noon. Naisipan kong mag-Facebook para makita sana ang mga litrato ng mga pamangkin ko sa probinsya. Pero pagkabukas ko ng app, nandoon siya. Nasa pinakataas ng newsfeed ko, isang post mula kay Carla. May kasama itong litrato. Litrato niya na mugtuang mga mata, may tumutulong luha sa pisngi. Alam kong staged ito. Alam kong nag-ayos siya para magmukhang kaawa-awa. Pero ang caption ang dumurog sa puso ko. Binasa ko ito ng dahan-dahan, bawat salita ay parang punyal. Nadudurog ang puso ko na isulat ito, panimula niya, pero kailangan ko ng karamay ngayon. Ang sarili kong ama, ang taong akala ko ay poprotekta sa akin, ay tinanggalan ako ng karapatan sa pamilya namin. Matapos ang ilang taon na inalagaan ko siya noong namatay si Mama, matapos kong asikasuhin ang buhay niya, bigla na lang niya akong trinato na parang kriminal. Nanginig ang kamay ko, inalagaan, siya ang inalagaan ko. Ako ang nagluto, ako ang naglaba, ako ang nagbayad ng lahat, kahit may asawa na siya. Nagpatuloy ang pagbasa ko. Ang kasalanan ko lang naman ay binilhan ko ng regalo ang biyenan ko, si Daddy Eric, na tumayo bilang pangalawang ama sa amin. Ginamit ko ang perang nakatenga lang naman sa bangko. Pero ang tatay ko, dahil sa pagiging makasarili at siguro, dahil sa inggit kay Daddy Eric, ay pinalabas na nagnakaw ako. Kinuwestiyon ko na ang lahat ng pagkakakilala ko sa kanya. Nakakatakot pala kapag ang matatanda ay nagiging gahaman sa pera. Gahaman. Ako pa ang gahaman.
Tiningnan ko ang mga reaksyon, 500 likes, 200 comments, mga heart reaction, mga sad face. Pinindot ko ang comment section kahit alam kong masasaktan lang ako. Grabe naman yan sis. Yakap mahigpit, komento ng isang kaibigan niya. Naku, ganyan talaga ang matatanda minsan, nagiging paranoid sa pera, sabi ng isa pa. Dapat magpasalamat ang tatay mo na may anak siyang tulad mo. Si Eric ay mabuting tao, deserve niya ang regalo. Hayaan mo na, Carla. Ang karma ay babalik din sa kanya. Karma? Oo, sana nga bumalik ang karma. Hindi lang si Carla, pati si Eric ay nag-post sa LinkedIn at Facebook. Iba ang tono niya, profesional, kunwari ay edukado. Financial elder abuse is real, ang pamagat ng post niya. Ang kapal ng mukha, nakalulungkot kapag ang mga matatanda ay nagiging obsessed sa pera hanggang sa puntong sinisira nila ang relasyon sa pamilya. Ang asawa ko ay wasak ang puso dahil sa kasakiman ng ama niya. Bumili lang kami ng regalo pero pinalabas kaming masama. Ang mga kasamahan niya sa trabaho, mga taong naka-Amerikana sa profile picture, ay sumasang-ayon sa kanya. Tama ka dyan, Eric. Nakakalungkot na balita. Stay strong pare. Pinatay ko ang tablet. Madilim na sa sala. Ang ilaw lamang mula sa poste ng kalsada ang tumatanglaw sa loob ng bahay ko. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa gitna ng dagat na puno ng pating. Ang buong mundo ay naniniwala sa kanila. Ang buong mundo ay tingin sa akin ay isang masamang ama. Kinabukasan, lumabas ako para bumili ng pandesal sa kanto. Kailangan kong kumain. Pagdating ko sa panaderya, nandoon si Aling Nena at dalawa pang kapitbahay. Nagtatawanan sila, nagkukwentuhan. Pero nang makita nila ako, tumahimik sila. Biglang naging abala si Aling Nena sa pag-aayos ng mga tinapay. Ang dalawang kapitbahay ay nagbulungan sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ang tingin nila ay puno ng paghuhusga. Pabili po ng 5 pandesal, sabi ko. Ang boses ko ay mahina. Inabot ni Aling Nena ang supot nang hindi tumitingin sa mata ko. 25, sabi niya, nang mabilisan. Dati tinatanong niya ako kung kumusta ang rayuma ko. Dati binibiro niya ako na mag-asawa na ulit. Ngayon, parang diring-diri siya na abutan ako ng tinapay. Habang naglalakad ako pauwi, narinig ko ang bulungan sa likuran ko. Yung tatay na madamot. Oo, yung nag-post ang anak. Kawawa naman si Carla. Binilisan ko ang lakad. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang gusto kong maglaho. Ang reputasyon na iningatan ko ng 70 taon, sira na. Sira na dahil sa isang post sa Facebook. Sira na dahil sa kasinungalingan ng sarili kong dugo. Pagpasok ko sa bahay, nilock ko ang pinto. Sinarado ko ang mga kurtina. Ayaw kong makita ang mundo. Ayaw kong makita nila ako. Umupo ako sa sofa sa tapat ng patay na telebisyon. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na payapa. Nakaka-binge na ito, nakakasakal. Tiningnan ko ang mga litrato sa dingding. Litrato ni Carla noong graduation niya. Nakayakap siya sa akin, ang toga niya ay lumilipad sa hangin. Ang ngiti niya ay totoo pa noon. Katabi nito ang litrato ng yumao kong asawa. Pasensya ka na mahal, bulong ko sa hangin. Pasensya ka na kung hindi ko napalaki ng tama ang anak natin. Pasensya ka na kung naging ganito siya. Ang luha na kanina pang nagpabadya ay tumulo na rin sa wakas. Umiyak ako hindi dahil sa nawalang pera. Umiyak ako hindi dahil sa kahihiyan sa barangay. Umiyak ako dahil sa pagluluksa. Niluluksa ko ang anak na buhay pa naman pero patay na sa puso ko. Ang Carla na kilala ko ay wala na. Ang natira na lang ay ang halimaw na nilikha ng kasakiman. Sa gitna ng aking pag-iisa, ang tanging kasama ko ay ang mga alaala at ang echo ng mga panghuhusga sa internet. Pakiramdam ko ay wala na akong halaga. Isa na lang akong matandang lalaki na hinihintay na lang ang katapusan. Wala akong kamalay-malay. Nasa basurahan sa aking kusina, sa ilalim ng mga balat ng saging at bubog ng kahapon, naroon ang papel na magbabago ng lahat. Ang papel na magiging sandata ko sa laban na ito. Lumipas ang 2 araw na parang usad pagong. 2 araw na ang tanging kasama ko ay ang anino ng aking sarili sa loob ng bahay na dati ay puno ng tawanan, pero ngayon ay puno na ng multo ng kahapon.
Ang mga kapitbahay ay umiiwas. Ang tindahan sa kanto ay hindi na masayang puntahan dahil sa mga matang mapanghusga. Pakiramdam ko ay bilanggo ako sa sarili kong pamamahay, isang estranghero sa sarili kong bayan. Ang tanging ingay na naririnig ko ay ang huni ng electric fan na umiikot sa kisame, tila pagod na rin sa pag-ikot, at ang tunog ng telebisyon na hindi ko naman talaga pinapanood. Nakaupo ako sa lumang sofa na yari sa rattan. Ang remote control ay nasa aking kamay, mabigat, parang ang bigat ng mundo ay pasan ko. Pindot dito, pindot doon, walang direksyon, walang gana. Isang palabas tungkol sa pagluluto ng kare-kare, ang paborito ng yumao kong asawa. Nilipat ko agad dahil sumakit ang dibdib ko sa alaala. Isang lumang pelikula ni FPJ na napanood ko na ng 100 beses. Iyong mga panahong simple pa ang buhay at malinaw ang tama sa mali. Nilipat ko. Balita tungkol sa trapik sa EDSA at mga politikong nag-aaway. Wala akong pakialam. Nilipat ko. Hanggang sa tumigil ako sa PTV4, ang programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Lotto Draw. Ang oras ay 9:00 ng gabi. Ang pamilyar na musika ng Lotto ay pumuno sa sala. Magandang gabi, Bayang Pilipinas. Masiglang bati ng host na nakabarong, ang ngiti niya ay abot hanggang tainga. Ngayong gabi ay ang bola para sa Ultra Lotto 658 na may jackpot prize na tumataginting na 800 at 50 milyong piso. 850 milyon, halos hindi ko maubos maisip ang ganoong kalaking halaga. Napailing ako at mapait na napangiti. Nakakatawa ang tadhana. Heto ako, isang matandang tinatawag na gahaman at madamot ng sariling anak dahil sa pagprotekta sa kakarampot na ipon na 700,000. Habang may isang tao diyan sa labas, kung sino man siya ay magiging bilyonaryo sa loob ng ilang minuto. Akmang ililipat ko na sana ang channel. Gusto ko sanang patayin na lang ang TV at matulog kahit alam kong hindi ako dadalawin ng antok. Pero may kung anong puwersa ang pumigil sa daliri ko. Siguro ay dahil sa boses ng announcer. Masyadong masaya, masyadong puno ng pag-asa. Isang bagay na wala ako ngayon, kaya hinayaan ko lang. Narito na ang unang bola, ang sabi ng host. Ang makina ay umugong, umiikot ang mga bola na parang mga planetang naghahanap ng pwesto. Lumabas ang unang numero. Shriya po, napakurap ako. Pito, birthday ni Carla. Hulyo. Naalala ko nung bata pa siya, tuwing Hulyo ay nagluluto kami ng spaghetti at bumibili ng cake sa Goldilocks. Ang susunod na numero ay, ang bola ay gumulong pababa. 14, 14, araw ng kamatayan ng asawa ko, Pebrero 14, Valentine's Day, ang araw na nawalan ako ng kalahati ng buhay ko, nanlamig ang batok ko. Nagkataon lang siguro, coincidence lang. At ang ikatlong numero, 23, 23, ang araw na binili ko ang lupa at bahay na ito sa Cavite, 30 taon na ang nakakaraan. Ang araw na naging tatay at nanay kami sa sarili naming tahanan. Dahan-dahan akong napaupo ng tuwid. Ang remote control ay nahulog mula sa kamay ko at lumagapak sa sahig, pero hindi ko ito pinansin. Ang mata ko ay nakapako sa screen. Ang puso ko ay nagsimulang pumukpok ng mabilis, parang tambol sa piyesta ng Store Niño. Ang ikaapat na numero, 35. Edad ko noong binuksan ko ang aking talyer, ang simula ng aking pangarap. Ang ikalima, 42. Ang numero ng bahay namin, 42 Rosal Street. At ang huli, sa ika-2, ang Powerball number, ang numerong kukumpleto sa lahat. Pinigil ko ang hininga ko, ang mundo ay tila bumagal. Ang pag-ikot ng bola ay parang inaabot ng ilang taon. Ang bawat segundo ay parang isang oras. At ang huling numero para sa jackpot na 815 million pesos ay 18, 7, 14, 23, 35, 42, 18, 7, 19, 40, 23, 35, 42, 18. Kinuha ko ang ballpen sa mesa, ang ballpen na ginagamit ko sa pag-solve ng crossword puzzle. Nanginginig ang kamay ko habang sinusulat ko ang mga numero sa likod ng isang sobre ng Meralco bill. Paulit-ulit kong binasa. Kabisado ko ang mga numerong ito, nakita ko na sila. Tinitigan ko sila ng matagal noong gabing iyon.
Noong gabing puno ng sakit at galit, noong gabing ibinato sa akin ng anak ko ang papel na iyon, ang tiket sa loto, bigla akong napatayo, ang tuhod ko ay nanghina at muntik na akong matumba. Napakapit ako sa sandalan ng sofa. Ang basurahan sa kusina. 3 araw na ang nakalipas simula noong itinapon ko iyon. Hindi pa ako naglalabas ng basura dahil wala akong ganang kumilos, dahil wala akong ganang harapin ang mundo sa labas. Tumakbo ako papunta sa kusina. Ang ilaw ay aandap-andap pero maliwanag pa rin. Ang basurahan ay nasa ilalim ng lababo. Puno ito. Puno ng dumi ng aking malungkot na pamumuhay. Inilabas ko ang basurahan. Pinaligtad ko ito sa gitna ng sahig ng kusina. Kalat. Ang amoy ng panis na kanin na hindi ko naubos. Ang amoy ng maasim na sabaw ng sinigang. Ang amoy ng nabubulok na balat ng saging at ang maitim basing latak ng kapeng barako. Lumuhod ako sa sahig. Hindi ko ininda ang dumi. Hindi ko ininda ang amoy. Kinamay ko ang mga basura. Hinawi ko ang mga lata ng sardinas na matalim ang gilid. Hinawi ko ang mga tissue na ginamit ko sa pagpunas ng luha. Hinawi ko ang mga balat ng itlog. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Bulong ko sa sarili ko. Ang boses ko ay nanginginig. Parang batang nawawala ng laruan. Ang pawis ay tumutulo mula sa aking noo, humahalo sa luha sa aking pisngi. Paano kung naitapon ko na pala? Paano kung naanod na ito noong naglinis ako ng kaunti? Diyos ko, wag naman sana. Nakita ko ang isang yogurt cup na walang laman. May nakadikit sa gilid nito. Isang maliit na piraso ng papel. Kusot-kusot. May mantsa ng kape. May mantsa ng mantika. Halos hindi na makilala. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang papel ay manipis at malambot dahil sa basa. Parang mapupunit kong hihilain ko ng malakas. Ingat na ingat ako. Pumunta ako sa lababo. Binuksan ko ang gripo ng mahina, sobrang hina lang. Hinugasan ko ang dumi ng dahan-dahan gamit ang dulo ng aking mga daliri. Unti-unting lumitaw ang mga numero sa thermal paper. Unang linya, iba ang numero. Ikalawang linya, iba rin. Ikatlong linya. 7, 14, 23, 35, 42, 18. Napatigil ako. Pinatay ko ang gripo. Ang tanging naririnig ko ay ang patak ng tubig at ang tibok ng puso ko na parang sasabog sa dibdib ko. Parang gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Kinuha ko ang papel, pinatong ko sa mesa at pinlansya gamit ang palad ko. Kinuha ko ang salamin ko para masigurado. Tiningnan ko muli ang papel na sinulatan ko kanina habang nanonood ng TV. Tiningnan ko ang tiket. Pareho. Walang labis, walang kulang, napaupo ako sa silya. Ang silyang kahoy na saksi sa lahat ng aking paghihirap. Ang tiket na ibinato sa akin ni Carla na parang basura. Ang biro na 24 pesos. Ang regalong binili gamit ang ninakaw kong pera. Ito ngayon ay nagkakahalaga ng 850 milyong piso. Natawa ako. Isang tawa na nagsimula sa lalamunan at lumabas na parang iyak. Tawa ng isang baliw, tawa ng isang taong hindi makapaniwala sa biro ng tadhana. Ang ironiya ay napakalupit at napakatamis ng sabay. Ninakawan niya ako para bilhan ako ng regalo at ang regalong iyon na tinuring niyang basura ay siyang magbibigay sa akin ng lahat. Carla, bulong ko sa hangin, kung alam mo lang. Tiningnan ko ang paligid ng aking kusina, ang lumang tiles na basag-basag. Ang cabinet na kinakain na ng anay, ang refrigerator na maingay ang motor, lahat ng ito ay pwede kong palitan sa isang kumpas ng kamay. Pwede akong bumili ng mansyon sa Forbes Park, pwede akong bumili ng bagong talyer, pero sa sandaling iyon, hindi kayamanan ang naramdaman ko. Ang naramdaman ko ay takot at lungkot. Dahil naalala ko ang sinabi niya noong gabing iyon, kapag nanalo ka, kalahati sa akin ha? Ang boses niya ay nag-echo sa utak ko. Muli kong tiningnan ang tiket. Gusot, madumi, amoy kape. Pero ito ang papel na magbabago ng buhay ko. O baka ito ang papel na tuluyang wawasak sa kung anuman ang natitira sa pamilyang ito. Kinuha ko ang isang ziplock bag mula sa drawer. Inilagay ko ang tiket sa loob. Itinago ko ito sa ilalim ng aking unan. Humiga ako pero
Mulat ang mata ko hanggang sa sumikat ang araw. Ang 850 milyon ay nasa ilalim ng ulo ko, pero ni isang sentimo ng kapayapaan ay wala ako. Ang umaga ay dumating ng may dalang kakaibang liwanag. Hindi ako nakatulog kahit isang minuto. Sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mga numero. Sa bawat paglingon ko, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. May gustong umagaw ng nasa ilalim ng unan ko. Uminom ako ng kape pero malamig na ito bago ko pa maubos. Nakatitig lang ako sa numero ng telepono ng PCSO na isinulat ko sa papel. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa rayuma, kundi dahil sa adrenaline na hindi humuhupa sa katawan ko. 8:00 ng umaga, tumawag ako. Philippine Charity Sweepstakes Office. Magandang umaga, sagot ng isang babae sa kabilang linya. Gusto ko sanang i-verify ang mga nanalong numero. Ang boses ko ay paos at mahina. Kinumpirma ng boses sa telepono ang alam ko na. Panalo ako, nagbihis ako. Hindi ko sinuot ang paborito kong polo. Nagsuot lang ako ng simpleng t-shirt at maong at isang lumang sombrero. Ayaw kong mapansin. Ayaw kong may makakilala sa akin. Inilagay ko ang ziplock bag na may ticket sa loob ng bulsa ng aking jacket at ang kamay ko ay hindi umaalis doon. Para bang kung bibitawan ko ito, maglalaho ito parang bula. Ang biyahe papuntang Mandaluyong sa opisina ng PCSO ay parang ang pinakamahabang biyahe sa buhay ko. Nakasakay ako sa MRT, siksikan, mainit, amoy pawis. Sa bawat taong dumidikit sa akin, napapahigpit ang hawak ko sa bulsa. Alam kaya nila? Tanong ko sa isip ko. Alam kaya nilang katabi nila ang isang milyonaryo? O ang tingin lang nila sa akin ay isang matandang hukluban? Ang opisina ng PCSO ay malaki, gawa sa salamin at semento, matayog at nakakatakot. Maraming security guard. Mr. Ramon? Bati sa akin ng isang opisyal, si Mrs. Janet Chen. Dinala niya ako sa isang pribadong kwarto, malamig ang aircon, amoy papel at ink. Kakaiba ang kwento ng ticket mo, sir, sabi niya habang sinusuri ang gusot-gusot at may mansang papel sa ilalim ng scanner. Nahanap niyo po sa basurahan? Tinapon ko po dahil sa galit, pagamin ko. Regalo po yan ng anak ko, pero komplikado ang sitwasyon, tumango si Janet, walang halong panghuhusga sa mukha. Sanay na siguro siya sa iba't ibang kwento ng mga nananalo. May mga umiiyak, may mga tumatawa, may mga tulala. Nakikita namin ang lahat ng klase ng sitwasyon dito, tatay. Ang mahalaga ay ang verification. At masaya kong ibinabalita sa inyo na valid ang ticket na ito. Ito ay isang winning ticket. Ang mga salitang iyon ay parang echo sa loob ng kwartong iyon. Napahawak ako sa braso ng upuan para hindi ako liparin ng aking nararamdaman. Gayunpaman, patuloy ni Janet, ang proseso ng verification para sa ganito kalaking halaga ay aabuti ng 48 oras. Kailangan nating kumpirmahin ang authenticity sa pamamagitan ng multiple security measures, ihanda ang legal documentation at ayusin ang payout process. Masyadong malaki ang 850 million para ibigay agad-agad. Tumango ako ng parang robot. Pumirma ako sa napakaraming papel. ID dito, pirma doon. Narinig ko ang tungkol sa buwis, sa mga bangko, sa seguridad. Pero ang nasa isip ko lang ay, totoo ito? Totoo nga? Bago ako umalis, sinabi ni Janet, mag-ingat po kayo, tatay. Ang pera ay nakakapagbago ng tao at nakakapagbago rin ng tingin ng ibang tao sa inyo. Ang biyahe pa uwi ay malabo sa alaala ko. Pagdating ko sa bahay wala pang isang oras, narinig ko na ang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan, isang BMW, ang sasakyan ni Eric. Bumukas ang pinto ng pabalyang. Pumasok si Carla, ang mukha ay namumula sa excitement at kasakiman. Kasunod niya si Eric na may hawak na cellphone, mukhang may kausap. Dad! Sigaw ni Carla, hindi hi o kamusta. Dad, narinig ko ang balita, may kakilala si Eric sa PCSO. Nakita nila ang pangalan mo sa listahan ng winners? Totoo ba? Nanatili akong nakaupo sa aking mesa sa kusina. Ang mga kopya ng dokumento mula sa PCSO ay nakalatag sa harapan ko. Hello, Carla. Mahinahon kong bati. Huwag mo akong mahelo-hello dyan. Halos tumalon siya sa tuwa at galit. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Milyonaryo na tayo, Dad. Tandaan mo ang sinabi ko, kalahati sa akin. Kalahati ng 850 million.
Regalo yon, Carla, sabi ko. Ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Binigay mo sa akin, sabi mo, Happy Father's Day. Hindi mo pwedeng bawiin ang regalo, sabi niya, pero nagbago ang mukha niya. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng tigas. May kasunduan tayo. Narinig ng lahat sa dinner yon. Sinabi ko, kung manalo ka, kalahati sa akin. Witnesses, Dad, may mga testigo ako. Tinapon ko ang tiket na yon sa basurahan dahil sa sama ng loob. Sabi ko ng mahina, binili mo yon gamit ang perang ninakaw mo sa account ko. Walang kasunduan, walang hatian. Ang tiket na yon ay simbolo ng pang-iinsulto mo sa akin. Ninakaw! Tumaas ang boses niya parang sirena ng pulis. Kinamit ko ang pera ng pamilya para sa pamilya. At ngayon, sinusubukan mo akong dayain sa perang dapat ay sa akin din? Dad, anak mo ako. Tiningnan ko ang anak ko, tinitigan ko siya ng maigi, at ang nakita ko ay isang estranghero. Ang batang dati yumayakap sa akin kapag may kulog at kidlat ay wala na. Napalitan siya ng isang babaeng ang unang naisip nung nalaman niyang nanalo ang ama niya ay kung magkano ang makukuha niya. Ang tiket ay regalo, pag-uulit ko. Ano man ang intensyon mo, naging akin iyon nung inabot mo sa akin. At lalo nang naging akin nung pinulot ko ito sa basurahan kung saan mo ito tinuring na nararapat. Idedemanda kita, binagsak niya ang kamay niya sa mesa at tumalon ang mga papel. Papatunayan ko na akin ang tiket na, yan, dadalhin kita sa korte. Ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng tao ka talaga. Ipapaalam ko sa buong Pilipinas na ang tatay ko ay isang magnanakaw. At anong klaseng tao ako, Carla? Tanong ko. Tumigil siya sandali, hinihingal sa galit. Sa isang saglit parang may nakita akong hiya sa mata niya o baka imahinasyon ko lang iyon. Agad itong napalitan ng malamig na determinasyon. Ang klaseng tao na ninanakawan ang sariling anak, sabi niya. Nag-walkout siya kasunod si Eric na panay ang bulong sa kanya. Ang tunog ng pinto na sumara ay parang tunog ng baril. Rinig ko ang harurot ng sasakyan nila palayo. Tiningnan ko ang mga papel sa mesa. 850 milyong piso. Mas maraming pera kaysa sa kayang ubusin ng 10 henerasyon ng pamilya namin. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng aking kusina na amoy luma at amoy kape, ang naramdaman ko lang ay pagod. Pagod na pagod. Ang kayamanan ay nasa akin na, pero ang pamilya ko ay tuluyan ng nawala. Ang umaga ay dumating na may dalang bigat. Ang aking kusina na dati ay santuwaryo ng kapayapaan at amoy ng bagong saing na kanin ngayon ay puno ng mga nakaimprentang papel. Mga papel na naglalaman ng mga screenshot ng Facebook post ni Carla, mga screenshot ng komento ng mga taong hindi ko naman kilala. Walang kwentang ama. Mukhang pera. Dapat ikulong ang matandang yan. Binasa ko ang mga ito isa-isa. Bawat salita ay parang latigo sa likod ko. Ang kape ko ay lumamig na sa tasa, hindi ko pa naiinom. Ang paningin ko ay lumalabo dahil sa luha na pilit kong pinipigil. Paano nangyari ito? Paano naging kontrabida ang biktima? Biglang tumunog ang telepono. Ang landline, ang tunog ng mekanikal na bell nito ay gumuhit sa katahimikan. Napatalon ako sa gulat. Sino naman kaya ito? Isa na namang reporter o baka kapitbahay na gusto akong murahin? Tiningnan ko ang caller ID. Hindi pamilyar ang numero pero mukhang galing sa isang opisina. Huminga ako ng malalim bago ko sagutin. Hello? Sino ito? Ang boses ko ay garalgal. Ginoong Ramon Woods? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, formal at may autoridad. Boses ng isang taong sanay mag-utos. Si Don Manuel Johnson ito, ang ama ni Eric. Napahigpit ang hawak ko sa receiver. Don Manuel, ang matandang patriarch ng pamilya Johnson, ang taong iginagalang ng lahat sa business world. Ang taong kinatatakutan ng sarili niyang anak na si Eric. Don Manuel, sagot ko. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat nating pag-usapan kung tungkol ito sa panloloko ng anak niyo. Marami tayong dapat pag-usapan, Ramon, putol niya sa akin. Pero hindi galit ang tono niya, kundi seryoso. Pwede ba tayong magkita ngayong umaga? Sabihin na nating sa kainan ni Aling Susing sa may 5th Street, 1 oras mula ngayon. Ang kainan ni Aling Susing?
Iyon ay isang simpleng karinderiya, lugar ng mga driver at trabahador, hindi lugar para sa isang bilyonaryong katulad ni Don Manuel. Bakit doon at para saan? Tanong ko. Para sa tiket sa loto, simpleng sagot niya. At para sa kung ano ang nasaksihan ko noong Father's Day. Bago pa ako makatanggi, pinabana niya ang telepono. Naiwan akong tulala. Ang ama ni Eric gustong makipagkita? Siguro ay pipilitin niya akong makipag-areglo. Siguro ay tatakutin niya ako gamit ang mga abogado niya. Muntik na akong hindi pumunta. Pero nanaig ang aking kuryosidad. At isa pa, wala na naman akong mawawala. Sira na ang pangalan ko. Ang kainan ni Aling Susing ay nasa kanto, puno ng amoy ng pritong liempo at sinangag. Ang sahig ay checkered na linoleum, luma na at pudpod. Nakita ko agad si Don Manuel. Nakasuot siya ng mamahaling barong Tagalog, kulay cream, na halatang gawang pinya. Para siyang isang peacock sa gitna ng mga maya. Tumayo siya nang makita ako at inabot ang kanyang kamay. Ang kamay niya ay makinis pero mahigpit ang hawak. Salamat sa pagpunta, Ramon, sabi niya. Naupo kami sa isang booth malapit sa bintana. Si Aling Susing, nakilala ako simula pa nung bata ako, ay naglagay ng 2 tasa ng kape. Libre na to, Ramon, bulong niya sa akin sabay tingin kay Don Manuel na may halong pagkamangha. Nakita ko ang lahat nung Father's Day, panimula ni Don Manuel. Walang paligoy-ligoy. Bawat salita, bawat kilos. Inabot ng anak mo ang tiket na iyon at malinaw na sinabing regalo mo iyon. Tinitigan ko ang mukha niya, hinahanap ko ang bakas ng panlilinlang. Sinasabi ng anak ko na may kasunduan kami, nahati daw kami sa panalo. Tumigas ang panga ni Don Manuel, ang mga mata niya ay nagdilim. Walang ganoong nangyari, nakita ko kung paano niya ibinato ang tiket sa mesa na parang basura. Walang negosasyon, walang kontrata, regalo iyon, malinaw at simple. Inilabas niya ang kanyang cellphone, isang mamahaling iPhone. Nag-scroll siya sa Facebook nang may bilis na hindi ko inaasahan sa edad niya. Ang ginagawa ng anak ko at manugang ko ay walang hiya. Sinisira nila ang reputasyon mo gamit ang kasinungalingan. Wala silang delikadeza. Delikadeza, isang salitang bihira na marinig ngayon. Ama kayo ni Eric, sabi ko ng maingat. Bakit kayo kakampi sa akin? Bakit niyo ilalaglag ang sarili niyong dugo? Tumawa si Don Manuel, pero mapait. Dahil pinalaki ko si Eric na magkaroon ng integridad, pero mukhang nakalimutan na niya ang lahat ng tinuro ko. Ang sitwasyon sa loto na ito, inilabas nito ang tunay na kulay ni Eric. At labis akong nadidisappoint. Pinakita niya sa akin ang screen ng cellphone niya, nagsusulat siya ng post sa Facebook, isang mahabang post. Itatama ko ang mali, Ramon. Ang pangalan ko ay may bigat sa komunidad na ito. Alam ng mga tao na hindi ako nagsisinungaling pagdating sa negosyo o sa honor. At ito ay usapin ng honor. Pinasa ko ang sinulat niya habang tinatype niya ito. Bilang saksi sa Father's Day gathering sa bahay ni Ginoong Ramon Woods, hindi ko na kayang manahimik sa harap ng mga kasinungalingan sa social media. Personal kong nakita si Carla Johnson na bumili at nagbigay ng loto ticket sa kanyang ama bilang regalo. Walang negosasyon, walang kasunduan tungkol sa hatian, walang kondisyon. Si Ginoong Ramon Woods ang lehitimong may-ari ng ticket na iyon at ng anumang napanalunan nito. Ang kasalukuyang kampanya laban sa kanya ay base sa maling impormasyon. Hindi ako mananahimik habang sinisira ng sarili kong pamilya ang reputasyon ng isang mabuting tao. Hindi niyo kailangang gawin ito, sabi ko ng mahina. Kailangan ko madiin niyang sagot. Ang daliri niya ay nasa tapat na ng post button. Binuo ko ang pangalan ko sa integridad. Hindi ko hahayaang sirain yon ng anak ko dahil lang sa kasakiman. Pinindot niya ang post. Ilang minuto lang nagsimulang tumunog ang cellphone niya. Sunod-sunod na notification. Ting, ting, ting. Ayan na, sabi niya. Nag-uumpisa na silang magbasa. Ang mga komento ay nagsimulang dumating mula sa mga kilalang tao sa Maynila, mula sa mga business partners, mula sa mga kaibigan nila sa Rotary Club. Kung si Don Manuel na ang nagsabi, totoo yan. Grabe, nakakahiya naman ang ginawa ng anak niya. Saludo po sa inyo, Sir Manuel, ang katotohanan ang mananaig. Nakita ko sa real time ang pagbabago ng ihip ng hangin.
Ang mga taong kanina lang ay minumura ako, ngayon ay nagde-delete na ng komento. Ang iba ay nagsisimula ng umatake kay Carla at Eric. Ibinalik ni Don Manuel ang cellphone sa bulsa at tumingin sa akin ng diretso. Minsan, ang katotohanan ay parang langis sa tubig. Lulutang at lulutang din ito, kailangan lang ng tamang tao na magsalita. Naupo kami doon ng tahimik. Dalawang ama na parehong binigo ng kanilang mga anak pero pinagbuklod ng prinsipyo. Pinanood namin ang mga tao sa karinderya, mga pamilyang kumakain ng almusal, nagtatawanan. Ang buhay ay nagpapatuloy. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking pag-asa. Nang maghiwalay kami sa labas ng kainan, kinamayan niya ako ulit. "Mag-ingat ka, Ramon," sabi niya bago sumakay sa kanyang itim na Mercedes-Benz. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng luma kong sedan. Ang araw ay sumisikat na at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi na masakit sa mata ang liwanag nito. 2 linggo ang lumipas. Ang tawag na hinihintay ko ay dumating na. "Ginong Woods, si Janet Chen ito ng PCSO. Tapos na ang verification process. Gusto naming imbitahan kayo sa formal check presentation ceremony. Bukas ng umaga." "Seremonya?" tanong ko. Parang hindi pa rin pumapasok sa isip ko ang realidad. "Oo, nag-aalok kami sa mga winners ng choice. Pribadong meeting o pampublikong presentasyon dahil sa, alam nyo na, sa ingay sa social media, naisip namin na baka gusto nyo ng transparency. Baka gusto nyong linisin ang pangalan nyo sa harap ng publiko." Naisip ko ang mga post ni Carla. Ang mga bulungan sa palengke, ang mga matang mapanghusga. Kung magtatago ako, iisipin nilang guilty ako. Iisipin nilang totoo ang sinabi ng anak ko. "Sige," sabi ko nang may desisyon. "Gusto ko ng public ceremony." Excellent. 10:00 ng umaga sa PCSO main office sa Mandaluyong. Maraming media ang pupunta kaya magsuot kayo ng naaangkop. At Ginoong Woods, congratulations. Magbabago na ang buhay nyo. Nang gabing iyon, inilabas ko ang pinakamaganda kong damit. Isang barong Tagalog na isinuot ko noong libing ng asawa ko, 8 taon na ang nakakaraan. Medyo naninilaw na ito sa taguan pero maayos pa rin. Pinalansya ko ito ng maigi, bawat gusot ay inalis ko. Sinuot ko ang itim na slacks at ang sapatos na pinakintab ko ng kiwi. Kinabukasan, ang lobby ng PCSO ay parang palengke sa dami ng tao. Pero hindi sila namimili ng isda kundi ng balita. Mga kamera ng GMA, ABS-CBN, TV5, lahat nandoon. Ang mga ilaw ay nakakasilaw, parang nasa pelikula ako. "Handa na po ba kayo maging milyonaryo?" tanong ni Janet Chen habang inaakay ako paakyat sa entablado. Ang seremonya ay formal. May backdrop ng PCSO logo. May malaking chiking gawa sa styrofoam na kailangan ng 2 tao para hawakan. Nang ipakilala ko bilang winner ang palakpakan, ay nakakabinje. Pero parang nasa ilalim ako ng tubig. "Isang malaking biyaya ito," sabi ko sa mikropono. Ang boses ko ay mas malakas at mas buo kaysa sa inaasahan ko. Balak kong gamitin ito ng responsable para tumulong sa iba, para tuparin ang mga pangarap na kinalimutan ko na at para mamuhay ng may dignidad. Nagtaas ng kamay ang mga reporter. "Ano po ang pakiramdam? Magre-resign na po ba kayo? Ano po ang una niyong bibilhin?" Sasagot sana ako ng may katapatan. Pero biglang nagkaroon ng gulo sa likuran. Ang mga ulo ng tao ay lumingon. Ang mga kamera ay umikot. Mula sa crowd, nakita ko sila, si Carla at si Eric. Pumapasok sila ng puwersahan. Ang mukha ni Carla ay pula sa galit at desperasyon. Nakasuot siya ng designer dress na siguro ay mas mahal pa sa pensyon ko sa 1 taon. Pero gusot ito at ang buhok niya ay magulo. "Tigil," sigaw niya. Ang boses niya ay matinis, parang kuko na kumamot sa pisara. "Tigil? Akin ang tiket na yan. May kasunduan kami." Agad na kumilos ang mga security guard. "Ma'am, bawal po kayo dito." Pero nagpupumiglas si Carla. Dapat malaman ng lahat. Ninanakawan niya ang sarili niyang anak. Dad, sabihin mo sa kanila, kalahati sa akin yan." Nakita ko si Eric sa likod niya. Sinusubukan siyang hilahin, pero mukhang pati siya ay nahihiya na sa eksena. O baka natatakot kay Don Manuel.
Ang mga reporter ay natuwa. Ito ang drama na hinahanap nila. Itinutok nila ang mikropono sa akin. Kinong Woods, ano pong masasabi niyo sa paratang ng anak niyo? Totoo po bang may hatian? Tumingin ako kay Carla. Talagang tiningnan ko siya. Wala na akong nakitang pagmamahal sa mga mata niya. Ang nakita ko lang ay isang taong nalulunod sa sarili niyang kasakiman. Huminga ako ng malalim. Naging kalmado ako. Sobrang kalmado. Ang tiket na ito, sabi ko sa mikropono, at tumahimik ang buong kwarto, ay regalo ng anak ko noong Father's Day. Si Ginoong William Johnson or Don Manuel na naroon din sa hapunan ay nagkumpirma na sa publiko ng totoong pangyayari. Walang kasunduan, walang hatian. Ibinigay niya ito sa akin at tinawag na regalo. At nang matalo ako sa tingin niya, itinuring niya itong basura. Ngayong nanalo ako, biglang naging ginto. Tumingin ako sa kamera. Ang perang ito ay gagamitin ko sa pagtulong sa mga taong karapat-dapat. Gusto kong magtayo ng negosyo na pinangarap ko noon pa at mamumuhay ako ng may integridad. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. Natapos ang seremonya. Ang mga guard ay pinalabas sina Carla at Eric. Habang naglalakad ako papunta sa sasakyan ng PCSO na maghahatid sa akin sa bangko, nakita ko sila sa parking lot. Nakatayo sa tabi ng kanilang BMW. Nag-aaway. Nakita ko ang kumpas ng kamay ni Eric. Galit. Nakita ko ang pag-iyak ni Carla, hindi iyak ng lungkot, kundi iyak ng batang hindi nakuha ang gusto. Sumakay ako sa van. Ang aircon ay malamig, ang bintana ay tinted. Hawak ko ang tseke at ang mga dokumento na nagpapatunay na isa ako sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Pero habang papalayo kami at nakikita ko sila sa rearview mirror na nagbabangayan, napangiti ako. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng kalayaan. Sa wakas, malaya na ako sa obligasyon na saluhin sila, malaya na ako sa kasinungalingan. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong kaya kong harapin ang bukas ng mag-isa. Ang sumunod na umaga ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nararamdaman mo pagkatapos dumaan ang isang napakalakas na bagyo. Nakaupo ako sa aking paboritong silyang kahoy sa kusina. Sa harap ko ay nakalatag ang diaryo, ang Philippine Daily Inquirer. Nasa pahina ang mukha ko. Isang matandang lalaki na nakabarong, hawak ang isang malaking tseke at pilit na ngumingiti habang sa likuran ay nagkakagulo. Binasa ko ang headline, Ama, nanalo ng 850 milyon sa loto, anak nagwala sa seremonya. Napailing ako. Ito na ang magiging kwento ng buhay ko. Hindi ang 40 taon ng pagiging tapat na mekaniko, hindi ang pagiging mabuting asawa, kundi ito, ang iskandalo ng loto. Humigop ako ng kape, mapait, walang asukal, tulad ng katotohanan. Biglang may narinig akong tunog ng sasakyan sa labas. Hindi ito ang maingay na harurot ng BMW ni Eric na nakasanayan ko. Ito ay mabagal, maingat. Tumingin ako sa bintana sa pagitan ng mga kurtinang pitsi-pitsi. Nakita ko si Carla, naglalakad siya papunta sa gate namin. Pero iba siya ngayon. Kahapon lang para siyang leon na handang manakmal, suot ang mamahaling damit at puno ng alahas. Ngayon ay para siyang pasang sisiw. Ang suot niya ay gusot na blusa. Ang buhok niya ay nakapusod lang ng bara-bara, wala siyang makeup. At ang lakad niya ay mabigat. Parang pasan niya ang daigdig. Hindi siya nag-doorbell ng paulit-ulit gaya ng dati. Kumatok siya. 3 mahihinang katok. Tok. 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 Parang katok ng isang taong hiyang-hiya sa sarili. O baka katok ng isang taong may kailangan. Tumayo ako. Ang mga tuhod ko ay medyo nanigas sa lamig ng umaga. Pinuksan ko ang pinto. Nakatayo doon ang anak ko. Ang mga mata niya ay mugto, pula at namamaga. Halatang magdamag na umiyak. Nang makita niya ako, yumuko siya. Hindi makatingin ng diretso. Dad? Ang boses niya ay basag. Halos pabulong. Pwede ba tayong mag-usap? Please? Ang puso ng isang ama ay traidor. Kahit gaano kasakit ang ginawa niya, kahit gaano ako napahiya kahapon, naramdaman ko pa rin ang kirot. Naramdaman ko pa rin ang kagustuhang yakapin siya at sabihing magiging maayos ang lahat.
Pero pinigilan ko ang sarili ko. Naalala ko ang sigaw niya sa TV. Naalala ko ang post sa Facebook. Tuloy ka, sabi ko ng maikli. Pinuksan ko ng maluwag ang pinto. Sumunod siya sa akin sa sala. Umupo siya sa dulo ng sofa, tila takot na madumihan o tila hindi siya karapat-dapat na umupo ng maayos. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pinipilipit ang laylayan ng kanyang blusa. Tumingin siya sa paligid ng bahay, ang bahay na kinalakihan niya, ang bahay na tinawag niyang luma at mabaho noon. Ngayon, tila ito na lang ang natitirang ligtas na lugar para sa kanya. Patawarin mo ako sa nangyari kahapon, Dad, panimula niya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ako nag-iisip, sobrang takot lang ako, na-overwhelm ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Nanatili akong nakaupo sa aking tumba-tumba. Pinanood ko siya, ang mga luha ay mukhang totoo. Ang panginginig ay mukhang totoo. Pero kilala ko si Carla. Magaling siyang artista noong bata pa siya. Alam niya kung paano ako palambutin. Takot saan, Carla? Tanong ko. Takot na mawalan ng parte sa pera o takot sa ibang bagay? Huminga siya ng malalim, parang kinakapos ng hangin. At doon bumagsak ang maskara ng mayaman at matagumpay na buhay na ipinagmamalaki niya. Dad, baon kami sa utang, pagamin niya. Ang boses niya ay nanginginig sa hiya. Si Eric, ang negosyo ni Eric, matagal ng lugi. Wala ng kliyente. Ang investment firm niya ay pabankrupt na. Lugi. Ang salitang iyon ay parang bomba sa gitna ng sala. Pero ang mga sasakyan, ang bahay sa Alabang, ang membership sa country club, tanong ko. Lahat yon utang, hagulgol niya. Tinakpan niya ang mukha niya ng mga palad. Lahat yon credit card. Lahat yon loan. Ang bahay, nakuha na ng bangko ang notice of foreclosure. Sa susunod na buwan, palalayasin na kami. Ang BMW, hinahabol na kami ng ahente para hatakin. Wala kaming ipon, Dad, kahit piso wala. Ang tuition ni Jake sa private school, 3 buwan na kaming hindi nakakabayad. Nakinig ako sa kanya. Unti-unting nabuo ang litrato sa isip ko, ang marangyang buhay na ipinamumukha nila sa akin noon, ang tagumpay na sinasabi ni Carla na wala ako, ay isa palang malaking bula. Isang ilusyon. Namumuhay sila sa utang para magpa-impress sa mga taong wala naman talagang pakialam sa kanila. Kaya pala, desperado siyang makuha ang lotto ticket. Kaya pala ninakaw niya ang 700,000 ko. Hindi lang para magpasikat kay Don Manuel, kundi dahil iyon na lang ang pera na meron sila. Ginamit niya ang ipon ko para takpan ang mga butas ng bangka nilang lumulubog. Nahiya akong humingi ng tulong sa iyo noon, patuloy niya habang pinupunasan ng sipon gamit ang tissue. Alam mo naman si Eric, ma-pride. Mamamatay yun sa hiya kapag nalaman mong wala kaming pera. Kaya nung nakita ko yung ticket, nung nalaman kong nanalo ka, akala ko ligtas na kami. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamakaawa. Inabot niya ang kamay ko, pero hindi ko ito tinanggap. Ilang beses mo nang narinig ito, Dad, sabi niya, pero kailangan ko ng tulong mo. 1 beses na lang. Para lang maisalba ang bahay. Para lang makapagsimula ulit kami. Ayokong tumira sa kalye, ang apo mo. Magkano? Tanong ko. Ang boses ko ay matigas. 20 milyon, mabilis niyang sagot. Parang nakahanda na ang numero sa dila niya. 20 milyong piso lang, Dad. Sapat na yon para mabayaran ang bangko, ang mga credit card, at para may konting puhunan si Eric. Maliit na bagay lang yun sa'yo. May matitira pa sa'yong mahigit 800 milyon. Napailing ako. Ang dali para sa kanya na sabihin ang 20 milyon na parang 20 pesos lang na pambili ng suka. Ang halagang iyon ay hindi ko kikitain sa 10 buhay ko bilang mekaniko. At ngayon, hinihingi niya ito para bayaran ang mga pagkakamali nila, para bayaran ang mga luxury bag at bakasyon na hindi naman nila afford. Carla, sabi ko ng mahinahon, naririnig mo ba ang sarili mo? Ninakawan mo ako, pinahiya mo ako sa buong mundo. Tinawag mo akong magnanakaw sa harap ng kamera. At ngayon, gusto mong gantimpalaan kita ng 20 milyon? Hindi gantimpala yon, Dad. Tulong yon. Pamilya tayo. Iba ang tulong sa pagkonsinti, sagot ko. Kung bibigyan kita ng pera ngayon, ano ang matututunan nyo? Na pwede kayong mabuhay ng marangya, gumastos ng pera na wala kayo, tapos tatakbo kay Daddy para magpasagip?
Hindi, Carla. Hindi kita tutulungan na maghukay ng sarili mong libingan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang awa sa sarili ay napalitan ng gulat. At pagkatapos, galit. Ang tunay na kulay ay lumabas na naman. So anong gusto mong mangyari? Tumaas ang boses niya. Hahayaan mo na lang kaming mawalan ng bahay. Hahayaan mong tumigil sa pag-aaral ang apo mo habang ikaw ay nakaupo sa ginto, napakasama mo. Kailangan niyong matutong ayusin ang sarili niyong gulo, sabi ko. Ibenta niyo ang bahay, ibenta niyo ang mga sasakyan. Mamuhay kayo ng simple. Gaya ng pagpapalaki ko sa iyo, iyon ang solusyon, hindi ang lotto winnings ko. Tumayo siya bigla. Nagpalakad-lakad sa sala. Ang mga kamay ay kuyom. Okay, sabi niya. Ang boses niya ay malamig. Okay, kung ganyan ka, kung talagang wala kang puso, pues huwag kang mag-expect na makikita mo pa si Jake. Napatigil ako, si Jake, ang apo ko. Ang batang may mga mata na katulad ng sa asawa ko, siya na lang ang nag-iisang kaligayahan ko sa pamilyang ito. Huwag mong idamay ang bata, babala ko. Bakit hindi? Hamon niya. Tumingin siya sa akin ng diretso at nakita ko na seryoso siya. Kinagamit niya ang apo ko bilang sandata. Siya lang naman ang habol mo, di ba? Gusto mong maging lolo? Pues, magbayad ka. Kung hindi mo kami tutulungan, kalimutan mo na may apo ka. Hindi siya dadalaw sa Pasko. Hindi siya tatawag sa birthday mo. Hindi mo siya makikita sa graduation niya. Mamamatay kang mag-isa, Dad. Mag-isa kasama ang pera mo. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang sinaksak ako sa dibdib. Alam niya kung saan ako mahina. Alam niya ang pinakamatinding takot ng isang matanda, ang mamatay ng walang pamilya, ang mamatay ng nalilimutan. Gusto kong sumigaw na, oo, sige na, heto na ang pera. Gusto kong ibigay ang lahat para lang mayakap ang apo ko. Pero naisip ko si Jake, kung bibigyan ko sila ng pera, anong klaseng tao ang lalaki si Jake? Matutulad lang siya sa mga magulang niya. Walang responsibilidad, walang honor. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa anak ko at sa pagkakataong ito, tinanggap ko na ang katotohanan. Tinanggap ko na nawala na siya sa akin matagal na panahon na ang nakalipas. Kung iyan ang desisyon mo, Carla, sabi ko ng dahan-dahan at tatanggapin ko. Nanlaki ang mga mata niya, hindi niya inaasahan yon. Akala niya bibigay ako, akala niya mananalo ang blackmail niya. Anong sabi mo? Sabi ko tatanggapin ko, ulit ko. Kung gagamitin mo ang sarili mong anak para perahan ako, wala na akong magagawa. Masakit. Oo, sobrang sakit. Pero mas gugustuhin ko pang mamatay ng mag-isa kaysa maging puppet niyo habang buhay. Mas gugustuhin kong mabuhay ng may dignidad kaysa bilhin ang pagmamahal niyo. Tinitigan niya ako para akong ibang tao sa paningin niya. Nagbago ka na, sumbat niya. Ang boses niya ay puno ng puot. Ang pera ay ginawa kang malupit. Umiling ako. Hindi, anak. Ang pera ay hindi ako binago. Ang pera ay pinalaya ako. Pinalaya ako nito sa obligasyon na konsintihin ang kasamaan niyo. Magsisisi ka, sigaw niya. Kinuha niya ang bag niya at nagmarcha palabas. Magsisisi ka habang buhay. Padabog niyang isinara ang pinto. Blag! Narinig ko ang takong ng sapatos niya sa semento. Mabilis. Galit. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng kotse at ang pag-alis nito. Naiwan ako sa gitna ng sala. Tahimik na naman. Tiningnan ko ang litrato ni Jake sa frame sa ibabaw ng TV. 5 taong gulang pa siya doon, nakangiti habang hawak ang isang laruang kotse na iniregalo ko. Kinuha ko ang litrato. Hinaplos ko ang mukha ng apo ko sa salamin. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangungulila. Alam kong totoo ang banta ni Carla. Hindi ko na makikita ang apo ko pero alam ko rin na ginawa ko ang tama. Hindi pagmamahal ang tawag sa pagbibigay ng pera kapalit ng atensyon, transaksyon yon. At tapos na ako sa pakikipagtransaksyon sa sarili kong pamilya. Ibinalik ko ang litrato. Nagpunta ako sa kusina para magtimpla ulit ng kape. Ang buhay ay magpapatuloy. Masakit pero malaya. At sa ngayon, ang kalayaan na iyon ang pinakamahalagang bagay na nabili ng aking 850 milyon. 3 buwan na ang nakalipas. Nakatayo ako sa gitna ng aking sala. Walang laman. Ang mga kahon ay naisakay na sa truck.
Ang mga litrato sa dingding ay tinanggal na nag-iiwan ng mga bakas ng alikabok at alaala. Hinawakan ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang pangalan ni Carla sa aking contacts. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Huminga ako ng malalim at pinindot ko ang block number. Tapos na. May mga tulay na kapag sinunog mo na, hindi na dapat pang itayo ulit. Ang biyahe papuntang Batangas ay tumagal ng 2 oras. Habang papalayo ako sa Maynila, parang nababawasan din ang bigat sa aking dibdib. Dito, sa probinsya, walang nakakakilala sa akin bilang ang lotto winner. Dito, ako lang si Ramon, isang simpleng matanda na gustong mamuhay ng tahimik. Pumili ako ng isang lumang talyer sa bayan, ang amoy ng langis at grasa, ang tunog ng bakal sa bakal. Ito ang amoy ng aking kabataan. Ito ang amoy ng aking pangarap. Pinalitan ko ang karatula sa harap. Ramon's Classic Auto Restoration. Sigurado po ba kayo, tatay? Tanong ni Kulas, ang punong mekaniko na tinanggap ko. Mabigat na trabaho ito para sa edad nyo. Hinaplos ko ang makina ng isang 1967 Mustang na aayusin namin. Ang bakal ay malamig at matigas. Ngayon pa lang ako nagsisimula, Kulas. Ngayon pa lang. Ang talyer ang naging santuwaryo ko. Araw-araw gumigising ako ng maaga, hindi para magbilang ng pera kundi para magtrabaho. Ang dumi sa kuko ko ay tanda ng marangal na pamumuhay. Ang bawat makina na napapaandar namin ay parang musika sa aking tainga. Hindi ko inubos ang pera sa luho. Nagtayo ako ng foundation, ang Single Fathers Trust. Para ito sa mga amang mag-isang nagtataguyod ng kanilang pamilya tulad ng ginawa ko noon kay Carla. Nagbibigay kami ng scholarship sa mga anak nila. Nagbibigay kami ng puhunan. Tuwing nakikita ko ang luha ng pasasalamat sa mga mata ng mga tatay na natutulungan ko, nararamdaman ko ang yaman. Higit pa sa 800 milyon. Ang mga gabi sa Batangas ay payapa, sobrang payapa. Walang reporters, walang chismis. Ang kapitbahay kong si Aling Tessie ay nagdadala ng suman at mangga, hindi dahil gusto niya ng pera, kundi dahil mabuti siyang tao. Ang tahimik ng buhay mo dito, Ramon, sabi niya minsan habang nagkakape kami sa beranda. Ang katahimikan, Tessie, ay ang pinakamahal na bagay sa mundo, sagot ko, at nakuha ko na rin sa wakas. Minsan, naiisip ko pa rin si Carla. Nabalitaan ko mula sa isang kamag-anak na narimata na ang bahay nila sa Alabang. Ang mga sasakyan ay nahatak na. Si Eric ay iniwan ng mga business partners niya. Namumuhay na daw sila sa isang maliit na apartment. Nagsisimula sa wala. Dati, iiyak ako sa balitang yon. Dati, magpapadala ako ng pera. Pero ngayon, wala na akong naramdamang sakit. Wala na ring galit. Ang naramdaman ko lang ay awa at pagtanggap. Kailangan nilang matutunan ang leksyon nila. Kailangan nilang madapa para matutong tumayo sa sarili nilang paa. Sa opisina ko, sa talyer, may isang naka-frame sa dingding. Hindi ito diploma, hindi ito award. Ito ay ang ticket sa loto. Gusot, may mantsa ng kape, madumi. Araw-araw ko itong tinitingnan, hindi bilang trofeo ng tagumpay, kundi bilang paalala. Paalala na minsan ang pinakamahalagang regalo ay dumarating na nakabalot sa sakit. At minsan, ang mga bagay na tinatapon ng iba bilang basura ay siya palang ginto. Lumabas ako ng opisina. Tinawag ako ni Kulas. Tatay, umandar na ang makina ng Camaro. Ngumiti ako, isang totoong ngiti. Papunta na, sigaw ko. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay maliwanag. Salamat, bulong ko. At naglakad ako pabalik sa trabaho, pabalik sa aking bagong buhay na puno ng grasa, puno ng pagod, pero higit sa lahat, puno ng dangal. 27.2s use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.